page. Tinanawagan si OWA Administrator Arnel Ignacio sa ginang na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para matulungan na nawala yung tsansa sa pag-apply sana sa isang agency. Dahil walaan ng pinanggit na pangalan ng agency na silang makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan ng single mom para matulungan nilang makontak ang kanyang nakausap para bigyan dito ng pagkakataon. Si DMW Secretary Hans Leo Kapnaknaanya ang nagpapahanap sa kinang matapos mabalitaan ng kanyang naging sitwasyon. Nakauwi na sa bansa ay kalawang batch ng mga Pilipinong seafarer or tripulante na sakay ng MT Wind na isang Panamanian flag at Greek-owned oil tanker na tinarget kamakailan ng Houthi rebels sa Red Sea. Agad sinalubong ng OWA Airport Team ang 6 na Filipino seafarers para alalayan sa customs at immigration formalities. Nakauwi ang mga tripulanteng Pilipino sa bansa. Lula ng flight CR512 sa NAIA Terminal 1 kagabi. Bukod sa tulong pinansyal, nagpaabot din ng Overseas Workers Welfare Administration ng OWA ng food at transportation assistance, pati na rin hotel accommodation para sa mga umuwing tripulanteng Pilipino. Inibot ng Department of Trade and Industry ang mga Indonesian investor na namumuhunan sa bansa. Ito rin ang itinuro ng DTI sa mga potensyal na investor sa Indonesia ang mayamang likas na yaman ng Pilipinas at magandang economic climate para sa mga pamumuhunan sa mining at pagkamina at pagproseso ng green metal. Pinagtibay naman ng Philippine Trade and Investment Center ng DTI sa Jakarta ang Green Metals Initiative ng Pilipinas na patakaran ng bansa sa pagproseso ng mga mineral sa isang pagtatanghal sa Indonesia Nickel and Cobalt and EV Conference kamakailan. Sa panguna ni Commercial Attaché at Economic Official Jeremiah Reyes, nakipagpulong ang PTIC Jakarta sa mga kinatuwa ng Indonesia ng mga industriya na nagpapahayag ng interes sa pagkalugad ng mga pagkakataon sa pagmimina at pagproseso sa Pilipinas bilang bahagi ng strategic approach ng DTI na iposisyon ang bansa bilang regional hub para sa sustainable at innovative manufacturing services. Binigyan din ni Reyes na ginagamit ng Pilipinas ang mga reserbang green metals ito upang maitatag ang sarili ng isang significant player sa transition tungo sa isang malinis na ekonomiya. Nasamsam ng Task Force Kalafag ng Department of Trade and Industry ang mga low-carbon steel wire na nagkakahalaga ng halos 600,000 piso sa 5 araw na enforcement operation sa Samar at Leyte. Lumabas sa mga inspeksyon na walang mandatory Philippine Standard o import commodity clearance markings at walang impormasyon ng manufacturer na labas sa Product Standards Law ang 314 na non-compliant na rolyo ng mga steel wire. 10 establishmento na nagbebenta ng mga low-carbon steel ang nakatanggap ng notice of violation. Ayon kay Trade Secretary Fred Pascual, nakatuon ang kagawaran sa pagprotekta sa mga consumer at pagtiyak sa kaligtasan ng mga bahay at mga lugar ng trabaho sa pamamagitan ng mahigpit na pag-iinspeksyon sa kalidad ng building material sa buong bansa. Inihimok ng DTI ang mga consumer o mga mamimili na bumili ng mga sertifikado produkto na PS Mark at ICC Mark para makatulong ng malaki sa pag-aalis ng mga substandard na mga materyales sa merkado. Ito ang Super Balita sa hapon. Oras 10 minuto bago alas 5 ng hapon. Magbabalita, walang kinikiligan, walang pinoprotektahan, walang